my beloved Boss Mike Cervera. Kahit pagbalik-balik na din natin ang mundo. Ito mga kababayan, ito. Kanyas dito that kayo raw po yung Lord of all drug lords. Ano pong masasabi niyo po dito? Ano po? Kita mo, oy, Digong, wag kang ganyan. Namimihasa ka na eh. Kunyari, nagbibingi-bingihan. Pero kapag kapera pinag-uusapan, abay, ang bilis ng tenga niyan. Tingnan nyo ha. Digong, makinig ka. Sinabi rin po nila sa Kanyas dito. Ang lakas naman ng boses ni Dan Fernandez Di ba mga kababayan? Ang lakas ng boses ulit. Sinabi rin po nila sa Kanyas dito that kayo raw po yung Lord of all drug lords. Lord of all drug lords. Ikaw daw yun. Ulitin natin. Para 2 beses. Hindi ka hindi ka na magtatanong. Sinabi rin po nila sa Kanyas dito that kayo raw po yung Lord of all drug lords. Ano pong masasabi niyo po dito? Ano po? Kita mo, bingi talaga. Ano, Lotus Key? Lapis? Bakit hindi mo itarak sa ulo mo yung lapis? Para malaman mo kung ano sinasabi mo. Putik na yan. Parang kahit kailan di ko pa narinig yung sarili kong pinagtanggol ko yan. Pero hayaan mo dahil ganyan kayo. Baka sa susunod na panahon, yung tinatawag yung tambaloslos, nako, baka yan ang itaas ang kamay ni Pangulo para maging presidente at susunod. Doon nyo maririnig kung paano ko ipagtatanggol yun. Okay? Happy? Wag kayong bobo. Kaya kayo nasasabihan ng mga bobo tanga rito. Ang tatanga. Manang-mana kayo rito. Manang-mana kayo. Pasok. Digong. Sinabi rin po nila sa Kanyas dito that kayo raw po yung Lord of all drug lords. Ano pong masasabi niyo po dito? Ano po? Kayo daw po ang Lord of all drug lords. Lord of all drug lords, Digong. Inulit ko na para hindi ka na magtanong. Sagutin mo. Sabi yun nila sa Kanyas. Ano? Tuloy. Ay, ganun. Ikaw, Ganon eh. Gaganon naman siya. Gaganon naman ang putik. Wala. Puro ganyan lang yan. Dadaan-daan siya ganon. Tapos biglang babanat yan. Ganon. Diba? Nawala na sa topic yung tatanong yan. Putik na yan. Diba? alam mo man ako, sir. Kita mo. Sumakit ang ulo. Pagka tinanong nyo to, mga kababayan, pagdating doon sa mga seryoso na tanong, ang isasagot lang yan, alam nyo? Putik, Digong. Kaya tuloy, Digong. Mag-like naman yung mga bagong dating, Baka naman. Buti na lang ako, hindi pera. Yung alin, pinakikiusap ko, hindi tulad ni Sarah. Si Sarah pinakikiusap. Bilyon. Pero ako, isang like nyo lang. Abay, magkakasya na yon. Tuloy. Papabili siguro ako ng mga aspirin, gano'n. Pero ang layo na sagot, mga kababayan, ang layo. Digong, ang tinatanong, yung akusasyon. Akusasyon na ikaw daw ang drug lord of all drug lords. Putik na yan. Napakasimpleng tanong. Hindi mo masagot. Parang kang si Sarah. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Buti na lang ko ngayon.
3 Red Bull. Oh, tuloy. Paki-explain po properly, Mr. President. Hindi po na... O, kita mo, ang galang-galang ni Dan Fernandez. Paki-explain pong maigi, Mr. President. Hindi po kasi maintindihan kung anong klaseng sagot yung inyong gustong iparating. Oo, kaya yung abogado mo sa likod, akala ko kanina si Bato. Oo, mukhang natutulog. Kaya tuloy. Hindi masyado maintindihan. Hindi ako, Hindi daw maintindihan. Oh. pili siguro ako namang aspirin, gano'n, pero... Paki-explain po properly, Mr. President. Hindi po na... Masakit daw yung ulo niya. Kailangan niya daw uminom ng aspirin, fentanyl, oo, at BioFlu, Biogesic, Advil, Medicol, Valium, 120, 130. Puta! Hoy, Digong! Putik na yan! Wala ba dyan yung assistant mong maganda? Dapat sinama mo si Hanelet, di ba? Para naman may taga-abot ng mga gamot na kailangan mo. Makasagot ka lang ng maayos nang hindi ka nagmumukhang tanga. Kasi, sa bagay, yung mga ganyang style mo, yan naman ang kinatutuwa ng mga tangang tagasunod mo. Pero kung hindi naman, pwede na siguro, sabi ni Arnold Lopez, formalin na lang. Formalin na lang. Okay, tuloy, Digong. Hindi masyado maintindihan. Hindi ka daw masyadong maintindihan, Digong. Paki-explain po properly, Mr. President. Hindi po namin masyado maintindihan. Kita mo, kahit ako, hindi ko naintindihan eh. Ang pagkakaintindi ko tuloy, ang pagkakaintindi ko tuloy Rimula, 44. At saka Mentodex. Ano ba yung mga uso nun? Pag ininom mo lumulutang ka. Para kang astronaut. Di ba? Digong. Tuloy. Hindi ako dadating ng pagka-presidente, sir, kung ganun ako. Teka muna, yan, sumisigaw ka na! Tingnan nyo mga kababayan, si Digong, sumisigaw na. Ang hinahinahon nung kamukha kong si Dan Fernandez. Ha? Ano? Parehas daw kami babaero? Hindi naman. Oo. Parehas kaming loyal. Tandaan nyo. Mga kababayan, pakinggan nyo ulit si Digong nyo. Wait. Galit agad Ngumunguso agad Yung nguso, parang chongo. Teka. Digong, ayusin mo Huwag kang ano-ano dyan. Makakala mo. Sige, tuloy. Mr. President, hindi po namin masyado maintindihan. Hindi ako dadating ng pagka-presidente, sir, kung ganun ako. Kita mo? Kita mo, sabi niya, hindi daw siya darating sa pagka-presidente kung ganun daw siya. Kung naging drug lords. Lord of all drug lords. Baka tandaan nyo, yung palabas na Narcos, si El Chapo. Aba mga kababayan, naging presidente rin yon. Digong, huwag ganyan dahil meron kaming reference sa katulad mo. Di ba mga kababayan, Sino nakapanood ng El Chapo? Laila Collins, huwag kang magulo dyan. Maraming hindi nakakaalam yan. Oo. Masaya na akong sabihin nilang bakla ako. Digong. Tignan mo yung reference porque naging presidente, hindi na pwede. Uy, Diyos ko. Kaya tuloy. Sir, can you kindly tone down your voice? Yes. We're just trying to... Mr. President. Kita mo, di sinatakas tuloy. Ang ganda-ganda ng tanong. Tapos sinisira mo, dinadaan mo na naman sa pagkapikon. Di ba mga kababayan, ang bait-bait niya, si Dan Fernandez, nakamukha ko.
Tapos gaganyanin mo. Oh, ang dami oh. Oh, tuloy. President, we're just asking na That to clarify alam your ng statements. pulis, alam ng lahat ng tao ng Pilipinas. Ay, hindi namin alam. Ang alam namin talaga, Digong, kailangan mong magpaliwanag. Kasi hanggat hindi ka nagpapaliwanag, Digong, hindi kami maniniwala. Oh, ultimong waiver, pipirma ka na lang, ayaw mo pa. Oh, paano yan? Kailangan sagutin mo ng diretso yung mga katanungan. Kapag kaganyan ng ganyan, tandaan mo, yung mga tao nakamasid lang sa'yo yan. At pagdating ng halalan, tandaan mo, pati yung pagka-mayor mo, magiging talunan. Diba, mga kababayan? Sige, tuloy. Mayor ako, hindi ako dadating ng pagka-presidente kung ganun ako katurpe. O, kita mo, bakit nga si El Chapo naging presidente? Diba? Hindi kaya yun yung idol ni Digonyo? Mga kababayan, tanong ko lang. Hindi kaya si El Chapo ang idol ni Digonyo na naging presidente pa, pero ang negosyo, puro bato. Isama nyo pa yung cocaine, opium, marijuana, lahat na, mga kababayan. Tapos sasabihin mo, dahil naging presidente ka, hindi pwedeng mangyari yon? Kalokohan yon, Digong. Kalokohan yon. Sabi ni Belen Reyes, oo, napanood ko yun. Di ba? O sa mga hindi pa nakakaalam, baka naman, para naman malaman nyo at hindi kayo maging ignorante sa mga pinapaliwanag ko, panoorin nyo, El Chapo, Narcos. Tandaan nyo, baka mamaya sabihin nyo na naman, Marcos. Hindi ba naman kayo mga bobo talaga? Marcos. Lahat na lang, di ba? O, tulad nung pinag-trending nyo. Putik na yan, oh. Pinag-trending nyo yung mga katangahan nyo. Oh, hindi nyo lang maintindihan yung sinasabi ni Pangulo dahil makikitid ang mga utak nyo. Aba, mga kababayan! Iba. Anong ginawa nila? Kung ano-ano pinagagawa doon sa pinagsasabi ni Presidente na napakaganda naman. Di ba? Sinasabi lang po namin, Mr. President, kung kayo po yung Lord of all drug lords na sinasabi po ni Arturo Las Cañas. Yun lang ang tinatanong, Digong. Digong, yun lang ang tinatanong, oh. Nagagalit tuloy, eh. Buti na lang, katulad ko yan. Kahit galit kami, gwapo pa rin, oh. Di ba? Naloko na. Digong naman, eh. Oh, sige, tuloy. Nagagalit si Dan Fernandez. Oh. Buti na lang parehas ko, hindi halatang nagagalit. Oh, tuloy. Kung kayo po yung Lord of all drug lords na sinasabi po ni Arturo Las Cañas. Oh, yun, Digong. Paulit-ulit. Para kang yung mga tagasunod mo. Kahit anong ulit, yung paliwanag, di pa rin nila maintindihan. Ha? Diba? Hindi nila maintindihan eh. Ilang ulit na natin pinapaliwanag. Buti pa si Argo tsaka si Aling Roda. 3 paliwanag ko lang. Bumaliktad na sila. Oh, di ba? Sige, tuloy. Yung po ang tinatanong ko. Yun po yung tinatanong. Mr. Former President. Diba? Nag-iisip ng palusot. Kasi ganyan niya, mga kababayan, pag natatanong yung mga sensitibo na mga issue na alam niyang totoo, gagawa ng paraan para hindi masagot ng diretso. Ano? Gusto nyo pa? Gusto nyo pa? Eto, mas matinding binitawan. Nino, netong kamukha ko. Oo, matindi ito. Itong binitawan niya na to. Oh, pasok. Oh, walang magagalit dito, ha? Ha? Walang magagalit dito. Oh, sa mga DDS na mga yung pag tinawag ko kayong mangmang, bobo at tanga,
Minsan joke ko yun. Pero madalas, ang joke ko, totoo yun. Oh, hindi nila naiintindihan yun. Hindi nila naiintindihan yun. Oh, di ba? Namumula na yung mukha ko dahil sa inyo, ha? Oo, nandiyan na si Maria Tita Santillan. Ako, late ka na naman, ha? Ito na. Mga loyalista, humanda kayo. Tiyak ako, ha? Matutuwa kayo. Sige, pasok. Kahit pagbalik-baliktad din natin ang mundo. Ayan na. Kahit balibaliktad nyo yung mundo, kahit hukayon nyo pa yung bangkay ni Apo. Ha? Ito na, mga loyalista, kalmahan nyo. Sa mga masasaktan dito, sorry, ha? Sorry sa inyo. Okay. Okay, pasok. Dan Fernandez. Ito na. Alam nyo, kahit pagbalik-baliktad din natin ang mundo, yung ating pong former president, si Ferdinand Marcos Sr., malaki po nagawa niya sa bansang Pilipinas. Aray ko po! Malaki daw ang nagawa dito sa bansang Pilipinas. Sino? Si Apo. Kahit hukayin nyo pa yung bangkay doon sa himlayan ng mga bayani. Ha? Sabi nung kamukha ko. Diba? Saan ba yung salamin ko? Kaya nga ako nagsasalamin para kahit papano makahabol to. Ano na? Kita nyo naman, ha? Mas matanda ako dyan ng 5 taon, ha? Pag pinagtabi nyo yung mukha namin, diba? Pinayagan ko na para kahit papano makabawi ng konti, ha? Walang nga ka, Arnold Lopez, pambasag ka din, ha? Ito na, pakinggan nyo na. Makinig kayo. Alam nyo, kahit pagbalik-baliktad din natin ang mundo, yung ating pong former president, si Ferdinand Marcos Sr., malaki po nagawa niya sa bansang Pilipinas. Kahit sabihin na natin na inakusahan siya na diktador at nagpatalisik siya ng ating pong mga kababayan. Pero at the end of the day, we have to accept that he made a lot of things for the Filipino people. At yung pong pagsasabi na huhukayin siya at itatapos sa West Philippine Sea, medyo parang sa mga nagmamahal, lalo na yung mga Marcos loyalists, na nakita natin at talagang pinaglalaban yung ating pong dating Pangulo, napakasakit po nun. And we have to be careful with our statements, kasi hahabulin tayo ng panahon at pagkakataon. Like for example, yung ginagawa po na statements ng ating pong dating Pangulo, si Rodrigo Roa Duterte, ngayon hinahabol na po siya ng sitwasyon. We hope that this will not happen to the Vice President, but definitely somebody might file a case against her. And nobody can prevent that dahil nga wala namang immunity ang ating pong Vice President. Masakit po yung mga ganitong klaseng salita na hindi naman po dapat nasabihin na nanggaling sa isang opisyal ng ating bansa. Yon! Ano? Baka naman magalit kayo dito kay Dan Fernandez na kamukha ko. Sa mga DDS dyan, ha? Kimo, huwag kayong magtatampo. Si Dan Fernandez lang yan at ako. Parehas gwapo. Putik din. Ito na. Pakinggan ninyo ulit. Himayin ko na, ha? Alam nyo, kahit pagbalik-baliktad din natin ang mundo, yung ating pong former president, si Ferdinand Marcos Sr., malaki po nagawa niya sa bansang Pilipinas. Malaki. Halos tabunan niya ng proyekto, yung buong Pilipinas, diba? Si Pangulong Ferdinand Marcos Sr., bayani naming loyalista yan. Ang ginawa niya sa Pilipinas, halos tabunan ng proyekto yan. Yung pinagtatanggol nyo, yung Manila Bay, Dolomite Beach, sandamakmak pa ang issue.
Tapos yun lang yung pinagmamalaki nyo. Putik na yan, umurong kayo. Usog lang kayo ng konti, oh. Nakikita nyo na yung PICC. Hanggang dun yun umabot. Malapit sa MOA. Proyekto ni Pangulong Ferdinand Marcos. Senior yun lahat. O kung ayaw nyo naman, tumawid lang kayo. Makikita nyo ano? Central Bank. Oh. Bangko Sentral ng Pilipinas. Paggawa ni Digong yon. Yung building ng lumang building ng Senate. Nandoon din yun. Oo. Umusod kayo ng konti. Konti lang, konti. Usod kayo. Manila Zoo. Kapag pagawa na ba ng Manila Zoo? Wala pa rin, di ba? Gusto nyo umusod pa ng konti. PGH na. Pagawa ni Pangulo yun. Yung tinawiran ninyo. Rojas Boulevard. Hanggang doon sa Coastal. Putik na yung pagawa rin pala ni Pangulo yun. Tatay ni Pangulong Bongbong. Hindi tatay ni Sara. Ang dami! Kita nyo? Oh. Oh, ano? Isa pa, gusto nyo, pabalik naman, pabalik. Quirino Grandstand. Sino nagpagawa nun? Tatay pa rin ni Pangulong Bongbong may gawa nun. Kita nyo? Yung luneta? Puta, sa galing kong magbenta. Tinawaran sa akin nung inalok ko yan. Ang dami na. Uy, kayo talaga. Ano lang tayo rito? Happy lang. Yung MOA! O, yung MOA, alam nyo? Puta, nung nawala si Pangulo, binenta ni Tabako. Yung MOA! Tinambakan nila! Binenta tag 10 piso kada square kwadrado. Tapos nung natambakan yon, binenta. Putik na yan, oh. Milyon na ang halaga. O di pinagkakitaan ni Tabako. Di nila alam yan. Ano? O ayan, oh, ang dami nila. Folk Arts. Basta lahat yun, yung buong PICC, yung buong yun, compound yun. Lahat yun, oh. Ulang na nga eh. Lahat, pati pagmumukha nila ron, ipasimento eh. Ngayon, eto naman, mga kababayan, baka sabihin nyo, tatay niya yun. O eto ngayon, si Pangulong Bongbong Marcos. Daming ginagawang pabahay. Ngayon, no, nakatapos, LRT1 na inaangkin ng mga tangang DDS dahil daw kay Digong, kaya naumpisan yun. Mga bobo talaga kayo. Inumpisan yun nung panahon ni Erap pa. Dumaan pa si Gloria, dumaan pa si Pinoy, dumaan pa yung idol nyong Pilantod. Hindi natapos yun. Sino tumapos? Si Pangulong Bongbong. Nakita nyo ba kung bakit nagkakaroon ng konting traffic sa may Mindanao Avenue? O, hindi nyo alam. Naghuhukay ng subway doon. Didiretso yun hanggang sa bahay nyo para pagbaba ninyong mga DDS kayo sa pinto na ng bahay nyo mismo. Oh, di nyo alam, no? Kita nyo? Hindi nila alam, mga kababayan. Mag-like naman kayo. Dami pa.
Kapag iisa-isahin ko to, aabot tayo, matatapos na termino ni Pangulo. Hindi ko pa natatapos lahat ng proyekto na gagawin, nagawa na, ginagawa pa na proyekto niya. Kita nyo? Dami talaga. Di ba? Oh, yung pabahay pa. Sabi ni Cheryl dito. Kita nyo, tapos na. Ano? Tapos maghahanap yung mga tanga. Alam nyo kung ano sasabihin nila? Sasabihin nila, paano yung flood control? Paano yung bigas? Nasaan na? Puta! Kita nyo yung mga natatapos na proyekto? Pangarap lang yan, di ba? Pero natutupad na! Ngayon, kung naghahanap pa rin kayo ng 20 pesos na bigas, magtanim na lang kayo, libre pa. Gawin yung abono, yung tain ng manok nyo. Para libre abono. Diba? Pang-spray nyo, insecticide, yung pang-spray, ginaganon. Huwag na kayong gumamit nun, magastos yun. Gamitin ninyo, laway nyo. Para naman may pakinabang. Kaysa buga kayo ng buga. Tulad ni Banat Bay at ni Maharlika. Di ba, mga kababayan? Di aani na kayo. Ayan binibigyan ko na kayo ng tip, kaparaanan. Nasa inyo na lang yan. Kung susundin nyo yan. Kaya lang, kapag tamad talaga, tandaan nyo, kahit pabahay ng gobyerno, hindi kayo magkakaroon. Dahil ang sabi doon, kailangan ang magkakabahay ay may trabaho. Kaysa naman lagi kayong sumisingit na lang sa mga pila ng ayuda. Diba? Tapos reklamo kayo ng reklamo. Pag may ayuda naman ng gobyerno, pambihira. Kita nyo? Imbis na nasa dulo mag-umpisa para pumila, ayun mga kababayan, sumisingit sa una. TDS way. Diba? Ayos. Ano na? Si Takero ba yung... Naku, bakit naman babaliktad si Takero, Lea Bautista? Hindi babaliktad yun, taga nyo. Oo, itaga nyo sa itlog niya. Baby, palagay nga ng mainit dahil ako'y nalilibang dito sa kanila. Dito, naku, wala nang part. Mukhang ready pa naman si Jeng Angeles ngayon. Nagbanta na. Sabi niya, sige, live ka pa, tutulugan kita. Teka muna, mas masaya ako rito eh. Rinig. Ano? Correct. Oo. Hindi, mga kababayan. Abay, napakatagal kong halos hindi makapag-live, di ba? Sabi ko sa kanya, babawi ako. Kasi, biruin mo, halos 2 linggo. Hindi ako nakapag-live ng matino. Kasi lagi kong nando doon. Kay Monetto. Si Monetto, oo. Ito yung mga nagbigay ng mga regalo. Puro tsokolate. Kaya pag nagka-diabetes, si Arnold Lopez, tandaan nyo, ang may kasalanan, ito, sinusubukan na naman ako. Yoko. Oo. May kasalanan si Monetto. Napakainit. Dagdagan mo ng konting malamig. Eto na, mga kababayan, eto na. Sige, tuloy. Kahit sabihin na natin na inakusahan siya na diktador at nagpatalisik siya ng ating pong mga kababayan. Pero at the end of the day, we have to accept that he made a lot of things for the Filipino people. At yung pong pagsasabi na huhukayin siya at itatapos sa West Philippines. Alam nyo, sa totoo lang, kahit anong sabihin ninyo, may naniwala ba sa inyo? Yun lang yung mga nabulag ninyong mga kabataan na naaawa kami. Dahil nabulag sila sa dapat nilang paniwalaan.
Nilayo nyo sa kanila yung katotohanan. Dapat yung mga kabataan ngayon, mga kabayan, lahat yan, sumisigaw na si Pangulong Ferdinand Marcos ay isang bayani yan. Pero dahil sa paninira ng mga kalaban, kita nyo, binansagan diktador, berdugo, at kung ano-ano. Pero mga kababayan, tayo bang mga loyalista naniwala dyan? Hindi. Bakit? Dahil tayo ang nakakaalam ng totoo. Na isang mabuting tao, ang dating presidente na walang makakapantay kahit sino. Sa lahat ng naging presidente, si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. pa rin ang tinitingala ko na naging presidente na gusto kong ituring na bayani. Bayani sin. Mag-like na kayo! Buti pa si BMB Motera nakapag-like na. Oo. Tigang na tigang. Sobra! Hindi bali, Sir Mike, importante na sa oo! Alam din nila yun. Oo. Bayad lang sila. Kaya ayaw tanggapin. Sinabi nyo pa. Diba? Kaya mga kababayan, isusulong natin, Si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay isang bayani na pinagkaitan ng tadhana. Pero hindi pumayag ang sambayan ng Pilipino. Niluklok ang kanyang anak. Parang, naku. Ayokong gamitin yung mga ganun-ganun na pagdating dito. Diba mga kababayan? Kita nyo, bumalik sa anak niya. Naging presidente ulit. At talaga namang binuhos ang pagmamahal ng mga Pilipino sa pamilyang Marcos na niyurakan nila. Philippine Sea. Medyo parang sa mga nagmamahal, lalo na yung mga Marcos loyalist, na nakita natin at talagang pinaglalaban yung ating dating Pangulo. Kita nyo, Marcos loyalist. Lahat ng mga politiko alam nila na ang mga loyalista ay nananatili mula sa kanilang mga lola, lolo, nanay, tatay. At hanggang sa ngayon, sa ating panahon, tayo pa rin, nandito pa rin, buhay na buhay. Diba? Diba, Mami Bear? Buhay na buhay tayo. DDS, nasan na kayo? Akala ko ba marami kayo? Bakit wala ng DDS dito? Natatakot ba kayo kapag ganito topic ko? Putik na yan, Kita mo naman, pangalan pa net. Pahisos-hisos ka pa. Iniidolo mo naman, Diablo. Anong klase yan, Hisos? Puta, wala ka bang argumento? Yan lang yung kaya mo. Bayad. Mahina ulo mo. Ako nagbabayad dito. Kahit itanong mo pa kay Banat Bay na idol mo. Alam niya yun. Oo. Tanungin mo. Tanungin mo. Si Mike Cervera ba talaga ang nagbabayad? Hindi ba siya yung binabayaran? Kita mo. Marami nang napahiya dito niyan. Oo. Yung ganyang style. Luma na yan. Getulay. Wala, loyalista to. Napakasakit po nun. And we have to be careful with our statements, Kasi hahabulin tayo ng panahon at pagkakataon. Like for example, yung ginagawa po na statements ng ating pong dating Pangulo, si Rodrigo Roa Duterte. Kita nyo yung statement nun, ano nangyari? Mami Bear, diba? Eto ngayon. Bawasan mo konti kapugian mo. Huwag kayong mag-alala, bukas. Magpapalamog ako ngayong gabi kay Jen Angeles. Para bukas, medyo bawas na to. Eto. Ano sabi?
Si Digunyo. Oh, si Digunyo daw. Oh, si Digunyo. Oh. Kuya, ano sabi? No? Kasi hahabulin tayo ng panahon at pagkakataon. Like for example, yung ginagawa po na statements ng ating pong dating Pangulo, si Rodrigo Roa Duterte, ngayon hinahabol na po siya ng sitwasyon. Oh, hinahabol ng sitwasyon. Ang tanong, ang nagsasalita pa niyan, itong mga nagmamalaking DDS, ha? Puta, buhay pa yung idol nyo. Nagsasalita at nagmamakaawa pa para suportahan nyo. Nasaan kayo? Biruin mo yung sinusuportahan talaga namin. Ayun, nandun, matagal nang nakahimlay. Pero nandito pa rin kami. Kaya nyo yon? Ganon ang totoong pagmamahal at pagsuporta. Bakit? Kasi mismo kayo hindi nyo alam at hindi kayo sigurado na mabuting tao yung sinusuportahan nyo. Di ba? Sunshine? Thank you naman, ha. Grabe, sarap ng pinakain mo. Di ba? Sino ngayon na may katwiran? Ulitin ko lang, mga kababayan. Yung iniidolo nila, buhay na buhay pa. Meron pang mga isang pisi sa buhay niya. Isang sinulid pala. Siya na mismo nananawagan sa inyo. Magkaisa kayo para mapabagsak si Pangulo. Nasaan kayo? Pero kami, mula noong nawala si Pangulong Ferdinand Marcos Sr., nandito na kami. Nagbago ba yung pagmamahal namin? Hindi. Yung sinusuportahan namin, ayun, yumao na. Pero bakit kami nanatili? Partida. Sinusuportahan namin, patay na. Sinusuportahan nyo, mamamatay pa lang. Mali, buhay pa. Buhay pa. Buhay pa. Buhay pa. Oo, sorry naman. Buhay pa pala. Sorry naman, ha. Tek na yan, oh. Ano? Kaya nyo pa? Hindi. Hindi nyo makakaya. Kung pagmamahal lang ang pag-uusapan, wala kayong binatbat. DDS, loyalista, malayong malayo yan. At napatunayan na namin yan. Hindi lang isang beses. Maraming beses. Ano? Wala. Panis. DDS panis. Sorry ha. Panalangin natin na sana'y humaba pa ng kalahating araw. Diba? Hoy, samahan niyo ako. Panalangin natin na humaba pa ang buhay niya ng kalahating araw. Tuloy. We hope that this will not happen to the Vice President, but definitely somebody might file a case against her. At Nako, yan na. Oo. Hindi pa nga tayo tapos, wala pa tayo sa kalahati ng topic ko. nobody can prevent that dahil nga wala namang immunity ang ating pong Vice President. Masakit po yung mga ganitong klaseng salita na hindi naman po dapat nasabihin na nanggaling sa isang opisyal ng ating bansa. Correct. Ikaw, tatandaan ka namin, Dan Fernandez. Baka mamaya, ginagamit mo lang yung, yung mga loyalista at nagpapapogi ka lang. Alam namin pogi ka, kamukha ko, pero teka muna. Babantayan ka pa rin namin. Oo. Alam naming politiko ka. Pero hindi ganon ang mga loyalista. Ang mga loyalista,
marunong magbasa ng kung anong pinaplano mo at kung ano yung gusto mo sa aming mga loyalista. Di ba? Di ba? Ito na mga kababayan. Nako, si Digong, Digonggong. Oo. Ano na, Digong? Nasaan ka na? Eto, nako, ito na pala. Wait lang. Digong, pasok! Department of Justice. Nako, ikulong na yan! Nang sa kulungan na mamatay yan! Eto na. Wala ako sinabing ganun, Lourdes. Eto na. Iniimbestigahan na ng Department of Justice si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng umano'y extrajudicial killing sa kanyang gyera kontra droga. Sabi ni Justice Secretary Boying Remulla, tinitingnan nila ang posibleng mga paglabag ni Duterte sa international humanitarian law. Nako po, yan na! Ito rin daw ang pinag-aaralan ng International Criminal Court o ICC. Nako po, Digong! Yari ka na. Palapit na yan, no? Palapit. Oo. Sige tuloy. Sampa laban kay Duterte. Nako, yan na. Kulong nyo na. Kita nyo yung mga DDS, biglang sasabihin, BBM! Gaganon bigla yan. Diba? Para lang hindi sila mapahiya. Pustahan tayo! Pustahan tayo! Hindi naman kinumpirma ni Remulla kung kasama sa mga sisilipin ang umano'y Davao Death Squad ni Duterte noong siya'y alkalde pa ng Davao City. Matatanda ang sinabi ni Digong sa Senado na mayroon nga siyang death squad na binubuo raw ng mga gangster. Kita mo, yung pag-amin mo, Digong, nalambat ka. Alam nyo, sa totoo lang, lahat ng mga napapahamak galing sa bibig nila. Di ba, Sally Garcia? Nagsasabing naka-makeup ako. Tingnan nyo. Naka-makeup ba yan? Putik na yan. Sinabi kong natural yan, natural. Naiinggit lang kayo eh. Gawin ninyo. Sa umaga, eto payo ko para kuminis ang pagmumukha ng mga DDS dito. Na laging pinag-iinitan kung ano ang itsura ko. Sa umaga, paggising nyo, dapat alas 5. Pumunta kayo sa likod ng bahay nyo. Magdurog kayo ng mga bote, bubog. Magpakulo kayo ng mainit na tubig. Para sa DDS lang to. Pag napakulo nyo na yung tubig, buhos nyo yung mga bubog na ginawa ninyo. Tapos ihilamos nyo. Yon, makukuha nyo na kung ano itsura ko. Okay? Muli, sana'y nag-enjoy kayo sa aking itong gabi na to. Itong channel natin na, naku, napapabayaan na natin Kaya mga kababayan, tuloy-tuloy lang pagsuporta sa mga hindi pa nakakapag-like, share and subscribe. Share nyo to para sa mga tangat bobo. Yung pinagtitrending, yung sinabi ni Apo na hindi nila maintindihan kasi may halong Ilocano. Diba? Kaya mga bobo. Kininada. Sige Garod. Muli, ako po ang inyong lingkod. Wala nang iba mga kababayan. Ako lang po to. Mike Cervera. Laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa. Pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Our beloved